worship team. Praise God. Please be seated with the wonderful presence of God. Amen. Hallelujah. So, ang pag-uusapan natin ngayon is power to activate. Amen. Say it with me, power to activate. Kapangyarihan para makakilos. No? Kapangyarihan para kumilos, makakilos. Amen, 'di ba? So, kahit naman brand new ang iyong cellphone, kahit brand new, updated, pag hindi naka-activate yung kanyang tinatawag na SIM card, ay talagang, sabihin ko sa inyo, useless yung inyong cellphone. Kahit pa updated ang cellphone nyo, di ba? Kahit pa anumang phone 25 ba yan? Pag hindi po naka-activate yung SIM card, useless po ang iyong bagong-bagong cellphone. So, ganun din ang ating sarili. Kapag ikaw ay buhay, kumakain ka naman, pero pag ang spirit mo ay patay, buhay ka lang, pero patay ang iyong spirito. Kasi bakit? Nakakat ang langit sa iyo. Kaya nga sabi ng Bible, kung makikita niyo po na we are fighting three main enemies. Tayo, kaya mayroong power to activate. Kasi meron pong tayong kaaway. Meron po tayong dapat harapin sa buhay. Kasi whether you like it or not, pressure is a part of our life. Sabi nga ng Panginoon sa John 16:33, mayroon kayong tribulations. Mayroon kayong kahirapang haharapin. Mayroon kayong kahirapang dadanasin. Pero ang sabi ng Panginoon, be of good cheer, magalak kayo. Kasi sabi niya, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? Amen po ba doon? Amen po ba doon? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya power to activate. I already overcome the world. Amen po ba doon? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya napakahalaga sa buhay natin na hindi lang updated ka sa trend ng panahon. Hindi lang updated ka sa trend ng panahon, kundi ang iyo pang spirit ay nakakonect sa may-ari ng panahon. Sa may hawak ng panahon. Siya po ang may hawak ng panahon at ang sabi ng Bible, Ama naming nasa saang bansa ang walang langit? Saang bansa sa buong mundo na walang langit? Lahat ng bansa ay nasa ilalim ng langit. Kaya pag ang iyong ama ay amang nasa langit, hindi amang nasa impyerno, hindi ama ng kasamaan. Dahil dalawang ama sa Bible, sa John 8:44, ang ama sa kadiliman, yun yung si Satanas. May dalawang ama sa Bible. Kaya ang ating ama ay amang nasa. So kung lahat ng bansa may ama, ang bansa ay may langit, ang ama mo ay nasa langit at ang langit nasa kanya. Heaven is in Him. Amen? Sabi niya, nasa langit ang ama natin. At sabi niya sa Isaiah, ang lupa ay aking tungtungan, ang langit ang aking trono. Kanino mo ako ihahambing at igagawa at itutulad? Wala siyang katulad. Kaya yung kanta natin kanina, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. So kanino mo siya ilililok? Saan mo siya ilililok kung kanya lahat yan? Kanino mo siya ipapantay kung kanya lahat yan? Katulad ba yan ng isipan? Tayo ba ay resulta ng kanyang isipan? Yes. Pero siya ba ay resulta ng ating isipan? No. Kaya huwag kang mag-isip para siya isipin. Kasi ikaw ang unang nasa kanyang isipan. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus.
Hallelujah. Kaya we have the mind of Christ, sabi ng 1 Corinthians 2:16. We have the mind of Christ. Meron ba akong PowerPoint dyan? Ayan na ba? Sorry, wala akong monitor. Oh, yan. Thank you very much. Kasi akala ko wala pa. Alright, sorry. Okay. So dahil ang Ama nating nasa langit, kapag ikaw ay naalala ng Diyos, ilalagay ka sa isipan ng mga taong makaalala sa iyo. Gaya ng aming kaibigan na nabago, na nakita namin doon sa lugar na napakayaman, siya ay nakaranas ng bankruptcy. Pero ang sabi niya, when I turn to God, nung bumalik ako sa Diyos, and I decide from myself na sabihin na, Lord, from now on, you are my everything. At yung taong ito, na hindi niya akalain, yung mga taong tinulungan niya noon, ipinaalala siya ng Diyos. Hello? Kaya kung mayroon kang ginawa noon na magaganda, yung ginawan mo na maganda na hindi mo alam na umunlad sila sa likod ng mundo, ipapaalala ka sa kanila. At pagpapalain ka ng mga taong to. Kung may ginawa ka, kung may tinanim ka, ay paano kung wala kang tinanim at ang bukid mo ay kalbo, anong babalikan mong ani? Ang buhay parang bukid. At dahil para kang bukid, pag sanay kang magtanim, isang araw, meron kang punong, bunga ng punong, aanin. Kung sanay kang kumabig, sanay kang umani, isang araw nakalimutan mong magtanim, pagbalik mo doon, sa tingin mo, may aanhin kang punong tumubo? Kaya anong nangyari sa buhay mo? Pipisag-pisag. Kaya, mga kapatid, huwag niyong maliitin ang pagkakawang gawa. Huwag niyong maliitin ang pagkakawang gawa. Gawa ka lang ng gawa, maglingkod ka lang ng maglingkod. Si Pastor Dong naglingkod lang ng naglingkod. Sa paglilingkod, may dinaanan na di mo magugustuhan. Pero sabihin ko sa iyo, yung hindi ko magugustuhan noon, yung hirap noon, kagaanan ngayon. Bakit? Kasi wala akong tigil na nagtatanim. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Walang tigil na nagtatanim. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang maramot. Huwag maramot. Huwag talagang tikom ang kamay. Huwag talagang tikom ang kamay. Gusto mong ma-activate yan? I tell you. Mayroong opposition. Sabihin ko sa iyo, 3 opposition. 3 kalaban. Una, the world. Pangalawa ay the flesh. Pangatlo, ang kalaban ay the devil. The devil. Ang kalaban natin ay 3. The world, the flesh, and the devil. Kaya makikita po natin, sa iyong pananaw, yung the world ay ito yung lantarang kaaway. Ang mundo, lantarang kaawayan. Yan yung sistema ng mundo. Kaya yung sinabi ng 1 Corinthians 2, ito yung kalaban natin, spirit of the world. You did not receive the spirit of the world. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians 2, verse 11 to the following, hindi po natin tinanggap ang spirito ng mundo, kaya huwag tayong matakot. Kaya dapat di tayo matakot. Kaya makikita nyo po, ito yung lantarang kaaway. Lantaran yan, nasa paligid mo lang yan. Iyan po ay nasa paligid mo lang, kaya sinasabi ng Bible, huwag tayong maging taksil. Sabi ng James, huwag tayong maging taksil. Ito yung sa mundo. Sabi ng James, huwag tayong taksil. Adulterers and adulteresses. Do you not know that the friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Can you imagine itong mundong ito, pag kinaibigan mo yan, minahal mo rin ang bagay ng sanlibutan, at yung structure noon, ito yung sinatawag na structural evil.
na makikita nyo sa paligid nyo, ito yung sistema sa paligid nyo, ito yung trend sa paligid nyo, na kapag ikaw sumama sa bagay na yan, di mo namamalayan na aalis ang iyong paningin sa Diyos. Na lost focus ang buhay mo. Di mo namamalayan, unconsciously, ang isip mo nasa Diyos, pero ang ginagawa mo nasa sanlibutan. Ang gawain mo ay makasanlibutan. Kaya dito sa Isaiah 5:20, may mga tao baliktad ang isip. Ang mabuti, masama, at ang masama ay mabuti. Imagine mo to, kasi bakit? Nung niyakap nila ang sistema ng mundo, yung tinatawag na morality ngayon, yung moral, yung kagalang-galang, moral, yung kaibig-ibig, sa kanila ay parang bangungot na ang gumawa ng mabuti. Marami nang napagod gumawa ng mabuti. Ayaw na nilang maging martir. Ano ako, martir? Ano ako, ganito? Kaya easily, kapag meron silang dinadanas na hirap, ay kanilang agad-agad itinatakwil kung ano ang tama. Iba na ngayon ang takbo ng mundo. Kaya makikita nyo po, tinawag ng Bible ng mga baliktad ang isip. Ang mapait, matamis, at ang matamis, mapait. Can you imagine that? Yung mga dapat mahalin. Kaya sabi ng Isaiah, ay sabi ng Romans chapter 1, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang hangal na pag-iisip. Biro mo, kahit ang Diyos ay mahabagin, dahil sa intentional na ang tao ay inibigyan. Kaya dahil walang magawa ang Diyos, kagaya ni Adan, hindi mapigilan ng Diyos si Adan dahil siya ang nag-decide. Alam niyo po ba, ang hindi po talaga na mapigilan ng Diyos sa buhay ng tao ay ang tao intentionally piliin niya ang kanyang gusto. Kasi yan ang greatest gift na binigay ng Diyos sa tao, yung free will mo. Yung iyong kalayaang mamili. Kaya ang pamimili mo na yan, kung ikaw mamili kung ano ang mabuti, pinagpala ka. Kung ikaw ay mamili kung ano ang tama, ay talagang yayaman ka. Amen po ba? Talagang uunlad ka. Hindi mapipigilan ang pag-unlad at pag-angat mo sa buhay. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Sabi ng Proverbs 14:12, mayroon pang isa, itong world na ito, ito yung sistema na sa tingin ng tao ay mabuti, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Dulo ay kapahamakan. Ito ang kalaban. Ito ang isa sa akala nating mabuti sa tingin ng tao. Ano yung mabuti sa tingin ng tao? Pero di naman siya masama. Gaya ng cellphone, ang handphone mo, mabuti naman sana yan. Pero pag yang mabuting bagay na yan, ay pinupuyat ka na yan. Hello? Dahil sa kakalaro mo, kahit matanda ka na, wala hong matanda sa laro. Dahil yang laro na yan, ulit-ulit lang naman din. Kasi may hinahabol akong level. Pero di mo na malayan, nakatulog ka na nagsimula kang matulog ng alas 4. Pinaglipasan ka na ng tulog mo, napuyat ka buong gabi, ang katawan mo, di mo na mamalayan, ang dugo mo umaangat. Di mo alam, yung world na sistema ng mundo. Pero galing yan sa mabuting gamit. Anong gamit yon? Seems right unto a man. Mabuti sa paningin ng tao. Masama ba ang cellphone? Hindi. Ang nagpapasama niyan, yung gumagamit. Totoo hindi? Kotse. Masama ba ang magkakotse? Hindi. Hindi masama ang magkukotse. Yung nakasakay sa kotse, pag nagamit ng di tama. Hello? Masama bang, mali bang magkaroon ng sasakyan?
Hindi. Pero mali. Wala kang ang pang-maintenance eh. Pinilit mong mangutang. O, ngayon, nabaon ka sa utang, nakuha pa yung sasakyan mo, may utang ka na wala ka pa na sasakyan. Hallelujah. Ba't ba ako napunta dyan? Pero I'm talking about yung, alam mo, mayroon kasing konting yabang eh. Para makapakita ng iyong kaibigan na mayroon akong ganito. O, tingin nyo, di ba sistema ng mundo yun? Ha? Kasi mahilig ka sa salitang, Sana all. may rep sila, gusto mo rin magka-rep. Meron silang ganito, gusto mo rin. Pero di mo namamalayan, hindi mo na-manage ng tama ang iyong ari-arian. Bakit? Sistema ng mundo. Trendy. Gumagaya ka. Pag may problema ka naman, wala naman sanang masama sa Facebook. Pero pag may problema ka, inilantad mo yung problema mo doon, pinagpiestahan ka. Tanong, natulungan ka ba ng social media? O pinagpiestahan ka? Ito ang pamamaraan, sistema ng mundo. Yung dating nasa tamang kaisipan na mabuti ang bagay, napapasama dahil sa paggamit ng may katawan. Pero kapag ikaw, sabi ng Titus 1 yan, ang taong mabuti, everything is pure. Pero ang taong corrupt, everything din is corrupt. Kaya kung bigyan mo yan, pag corrupt na yan, bigyan mo yan, lalong makukorrupt. Pero kapag ang tao pure, bigyan mo yan, lalong nagiging pure. Hallelujah. Kaya ang Diyos nagpipigil magkapera ka ng marami. Kasi bakit? Pag nagkakapera ka ng marami, hindi ka na makikita sa simbahan. Pero kapag may pure na puso ka, pag nagkapera ka ng marami, lalong nagagamit ang pera mong magwagi ng maraming kaluluwa. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Pambira. Hallelujah. Kaya ito ang filosofiya o pananaw ng tao na naghihimagsik, umaalma laban sa pamantayan ng Diyos. Gusto nating umunlad ng walang prinsipyo ng Diyos. Yan ang mundo. Yan talaga ang kalakaran ng mundo. Pero ang nagpapaiba pa rin sa iba, sa gitna ng mundo na yan, mundong ibabaw, walang iba kundi ikaw. Ang nagpapaiba, the difference between success and failure is the person. Ang pagkakaiba niyan ay ang tao. Kaya nga kung ikaw ay pure, alam mo, everything is pure. Kaya ang mga bagay na ilalagay sa iyo ng Diyos, kapag yan ay pure, maniwala ka, ang mundo, mai-enjoy mo ang lahat ng feature ng mundo. Mai-enjoy mo. Kahit may saklay ka pa, mai-enjoy mo ang mundo. Kasi bakit? Mapapagaan lahat. Bibigyan ka ng motorized na wheelchair. O ikaw ay bigyan. Ang pagkakataon ibibigay lahat sa iyo. At ang mga tao na naniniwala sa grasyang meron ka, gagaan lahat, bubuhatin kanila kahit hindi mo sinabihan sila. Bakit? Kasi ang purity mo ang magsasalita. Kaya ganyan katindi ang purity kung paanong ikikater ng Lord ang iyong dreams. Alam mo, kapag pure ang puso mo, nandoon ang purpose sa buhay mo, maniwala ka, ay Diyos ko, kahit sabihin mo pang nasa gitna ka ng masamang mundo, kung ang Diyos kapiling mo, hallelujah, mai-enjoy mo pa rin ang magulong mundo. Bakit? May kapayapaan sa piling ni Kristo Jesus. Hallelujah! Kahit walang pera, pag tahimik ka, mukhang marami kang pera.
Sasabihin mo talaga, ngayon wala akong pera, pero may darating. Amen mo ba? Ngayon wala akong pera, may darating. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, dumating na. No, pa. Hallelujah. Pangalawa, the flesh. Ito yung kalaban natin. Itong nature na ito. Isang carnal na nature. Walang masama, hindi po masama ang laman. Hindi po masama ang katawan, ha? Isang pinakamaganda na servant sa lahat ay ang ating laman. Ang ating katawan. Pinakamatinding servant yan. Pinakamalupit na servant yan. Pero isa rin siya sa pinakamalupit na kaaway. Hello? Kasi may appetite yan. Ang pinakamahirap at masamang kaaway natin ay ang nakatira sa loob natin. Ito yung nasa ng katawan. Ito yung ating fallen nature. Ito yung nature natin na kahit born again na tayo, yung nature na yan, minsan, naka-autopilot yan. Minsan, yan ay naka-default. Kahit hindi mo isipin, kahit ang isip mo ayaw, dahil itong dikta ng iyong laman, ng hilig ng iyong laman, ay wala kang magawa. Kaya sabi ng Bible sa Romans 7:18, "For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good I do not find." Tingnan niyo po. For I know, alam ni Apostol Pablo, nung baguhan pa lang siya sa Panginoon, nung baguhan pa lang siyang naka-encounter sa Panginoon, nung baguhan pa lang siyang na-born again, naintindihan niya ang pagkakaiba ng aking katawan at hilig ng ang kanyang katawan. Naintindihan niya ang distinction ng dalawang yan. Ngayon, alam niya, that is in my flesh, sa aking katawan, sa aking laman, nothing good dwells. Ito po yung nature, fallen nature, may nananahan sa kanya na wala po talagang magandang nananahan sa kanya. Ang sabi niya, for to will is present with me. Ang gumawa ay nasa akin talaga yan. Ang gumawa ng mabuti, yung aking gustong loobin na gawin na mabuti, nasa akin yan. Pero anong sabi niya? How to perform what is good and I do not find. Alam mo ba yung gawin yung mabuti? Pilit na gawin ng mabuti, pero hindi ko magawa-gawa, hindi ko makita-kita. Bakit? Kasi kahit born again na siya, ang kanyang kalagayan, yung nature niya, yung fallen nature niya, kailangan ng iba pang malakas na force na mag-activate. Ito yung force of righteousness, not the force of sin. I tell you, hindi po sins, plural, kundi singular force of sin. Ang pagkakaiba ng plural at saka yung singular, yung plural, yung singular na sin, ito po yung minana mong hindi ikaw ang may gawa. Ito po yung namana mo sa una mong magulang na hindi ikaw ang may gawa. Na yung spirit na yon ay nakapanahan sa iyo. Na hindi magandang espiritu, kaya kahit nakakilala ka na sa Diyos, marami pa rin nagsasalita sa buhay mo na gusto mo mang gumawa ng mabuti, mayroong kang kakayanang gawing mabuti, pero hindi mo nga lang ma-perform, hindi mo lang magawa, sapagkat bakit? May nagdidikta na nature sa iyong katawan. Hey, kahit born again ka na, mayroong kanyan. Kaya napakahalagang may nagsasalita sa buhay mo. Huwag mong takbuhan ng taong nagsasalita sa buhay mo.
yung taong pinayagan mong magsalita sa buhay mo, wala hong makakapagdisiplina sa iyo dyan. Kaya nga tinawag ng Bible, faith is cometh from... Now, kung wala ka nang naririnig, end point mo na yan. Kasi ang maririnig mo, sigurado ang sarili mo na lang. Kaya marami pong nag-isolate, marami pong humiwalay, marami pong nag-separate, marami pong ang buhay nila na squander. Ang buhay nila naligaw. Kasi ayaw na nilang makinig, tinakpan nila ang kanilang tainga. Okay na ako dahil nakuha ko na yung gusto ko. Hindi ibig sabihin, you got what you wanted, you found the favor of God. Nakuha mo lang ang gusto mo, pero hindi ibig sabihin ang favor ng Diyos na sa'yo. Kaya napakahalagang maintindihan mo to. Kaya tingnan mo, kahit matagal ka na sa gawain ng Diyos, nilalampaso ka ng kahinaan mo. Kasi hindi na yan weakness. Ang tawag niyan, wickedness. Ang weakness, pwede mong pagsisihan ngayon. Ang wickedness, kailangan mo ng desisyonan ngayon. At sasabi mong no to you and yes to God. Hello? Mabantayan mo sarili mo, ang tagal mo na. Pero pag nag-iisa ka, ang totoo, alunan ka lagi. Magkaiba ang kahinaan. Magkaiba ang nakadefault talaga na fallen nature sa iyo. Kaya ang fallen nature, kahit born again na yan, malaya ang spirit mo, naligtas na ang spirit mo, ito po, itong hilig nito, hallelujah. Pag nakatikim at nakatingin ka ng alam mong may high blood ka, pag sinabi, oh, kasarap niyan. O, dandahan po. Bakit? Magsasalita ang appetite mo. Magsasalita ang hilig ng mata mo. Magsasalita ang pakiramdam mo. Magsasalita lahat yan. Kaya yung napakahalaga ang appetite, ang pinagkabagsakan ni Eva at Adan dahil sa appetite. Hey, tinig ng katawan at tinig ng salita ng Diyos. Saan ka dyan? Sabihin mong magaling ka dyan, walang magaling dyan. Ang kasalanan, ang dyablo, sa pangalan ni Jesus, mapapalayas mo yan. Pero pag katawan na, tumakbo ka na. Si Joseph tumakbo nung siya ay tinukso ni Mrs. Potiphar. Hindi siya nag-in Jesus name doon. Eto, pabor tayo ngayon, ha? Sa panahon ni Joseph, walang YouTube. Sa panahon ni Joseph, hiwalay siya sa nanay at tatay niya, walang nagsasalita sa buhay niya. Sa panahon ni Joseph, wala hong social media. Sa panahon ni Joseph, walang cellphone. Na may tatawag sa iyo, huwag kang tatalon dyan. Sa panahon ni Joseph, walang Bible. Pero, na-exercise ni Joseph ang righteousness sa buhay niya. Na-exercise ni Joseph ang force of righteousness sa buhay niya. At ang sabi niya, no to flesh and yes to righteousness. Alam mo ba, pagdating sa laman, tumakbo ka na. Palayo. Huwag mong sabihin, ay, sa Diyos to, hallelujah. Ay, maniwala ka. Yan to perform it, what is good, I do not find. Na-imagine mo ba, kahit sa lagi ka nagsisimba, lagi kang nandito, pero pagkatapos dito, lumaya lang, gumaan lang ang sarili mo, umiyak ka, gumaan na, oh wow, thank you Lord. Pagdating na naman, nako, dito na naman ang demonyon to. Andito na naman yung demonyon to.
Mang-aalok na naman to. Dami nun. Yung mga demonyo na to, mga idolatry na yon. Pag sinabing idolatry, yan yung mga taong tinangkilik mo. Yan yung mga demonyong tinangkilik mo na binilagyan mo ng pitak sa sarili mo, sa buhay mo. Eh kung nilagyan mo ng pitak si Jesus sa buhay mo, nilagyan mo ng pitak ang Diyos sa buhay mo, walang puwang sasabihin ng mundo sa'yo na ito ang gusto ko. No, hindi yan ang gusto ko. Ang gusto ko ay ang gusto ni Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang sarili natin. Palakpakan natin si Lord! Hallelujah. O kaya sabi ng Romans 7:24-25, ito matindi to. Basahin natin. Hindi ko na tinagalog to para matagalog ko na lang din. Oh, wretched man. Oh, that I am. Sabi mo, wretched man that I am. Oh, kahabag-abag ang kalagayan ko. Kawawang kawawa ako. Who will deliver me from this body of death? Now listen. Anong sabi niya dan? Who will deliver me from this demon? Demon ba? Demon ba? Oh, pakinggan niyo to. Ilang beses lagi mong pinagbibintangan ng demonyo? Pero ang kalaban, nandyan lang, hawak-hawak mo. Makinig kayo. Hallelujah. Kaya tinawag ko to power to activate. Alam mo ba, sabi ng Diyos kay Eva at Adan, sabi na, kasi pagkatapos na pilipitin yung word at sabihin kay Eva at Adan, na kapag kayo kumain yan, tumikim, kayo ay mamamatay. Pero anong ginawa ng tao? Tumikim? Hindi. Tumikim. Ang original sa Genesis 3, kung iyong mababantayan, talagang kumbalikan sa Genesis 2, na ang nilikha ng tao galing saan? Sa alabok. Tama? Sa alabok ka galing, sa alabok ka babalik. Nang magkasala ang tao sa Genesis 3, na-imagine ko, di ko ma-imagine sa Genesis 3:19 and Genesis 3:14 yan. Kung ma-imagine, nung pagkatapos magkasala ang tao, alam mo, ang unang pinarusahan ng Diyos, ang sabi niya sa ahas ay ganito, mula ngayon, ikaw ay gagapang. Pangalawang sinabi sa ahas, mula ngayon, ang kakainin mo ay, anong kakapagkain niya? Alabok. Now, ganito ka dikit ang labanan. Pagkatapos, binalingan niya ang tao. At sabi niya sa tao, sa alabok ka gagaling? Genesis 3:19, sa alabok ka galing? Sa alabok ka? Anong pagkain ng ahas? Saan ka galing? Now, tingnan mo ang labanan. Tingnan mo ang labanan. Gaano kadikit ang labanan? Araw-araw. Kaya sabi ni Pablo, araw-araw na dala-dala ko ang cross ni Jesus. Araw-araw. Bakit tinawag na cross ni Jesus? Ang cross ni Jesus ay isang larawan ng pagpapalaya. Isang simbolo o isang kapangyarihan na nag-a-activate ng kalayaan ang cross ni Jesus. Kaya ang sabi niya, lagi kong dala, bit-bit sa buhay ko, ang cross ni Jesus. Ang ibig sabihin, yun yung finished work ni Jesus doon sa cross para ang tao ay tuluyang makalaya. Makalaya saan? Sa katawan. Dahil doon sa cross, doon nabayubay ang katawan ni Jesus at ang katawan ni Jesus, siya ang lahat ng batas na namamagitan sa laman ay pinawalang bisa niya ang kapangyarihan. At dahil pinawalang bisa niya ang kapangyarihan, kaya lagi tayong lagi tayong humaharap sa labanan, pero kailangan ang labanan
na laging iyong kaharap ay kailangan maintindihan mo ang kapangyarihan ng cross ni Jesus. Now, tingnan nyo to. Kung gaano kadikit ang labanan, araw-araw mo yan na lagi na lang in Jesus' name. In Jesus' name, lumayas ka. Tanungin kita, lumayas ba talaga? At sabi mo na naman ganito, pag di ka lumayas, ako ang lalayas. Napansin nyo ba na kahit anong pilit mong lumayas, di lumalayas? Hello? Lumalayas ba sa isip mo? Di ba hindi? Kasi ang kailangan mo, salita ng Diyos. Hindi salita ng tao. Hallelujah. Kaya thanks be to God through, basa, verse 25, 1, 2, 3, go. I thank God through Jesus Christ. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Kaya nga po, nung si Jesus napako sa krus, tinapos niya ang batas na namagitan sa kasalanan. Tinapos niya yan. Hindi ko na matapos to, ha? Diretso, 3. The devil. Ang malaking labanan sa buhay ay laban sa mga masamang espiritu na tumutokso sa atin na gawin ang masama. Tumutokso sa atin na gawin ang kaya ang kaaway natin, Ephesians 6:12, we do not wrestle against flesh and blood. Ang ibig sabihin ng flesh and blood ay tao. At tayo ay hindi nakikipagbalyahan sa tao, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly. Meron pong lugar na kung saan ang demonyo talagang hindi po siya pwedeng manirahan sa'yo. Hindi siya pwedeng makapanirahan sa'yo. Liban kung payagan mo siya. Liban kung iyong siyang patuluyin. Liban kung may mga open door sa buhay mo. Walang iba kundi ang open door ng dyablo para makapasok kasalanan. Kaya kailangan po ang tao, kailangan niya ang dugo ni Jesus. Kailangan niya ang buhay ni Jesus kasi ang meaning ng dugo sa Leviticus chapter 11 o 17:11 or 11:17. Tingnan niyo yan sa dalawa. Alam niyo po ba, ang dugo ni Jesus, ang kahulugan ay buhay. Kaya nga ang dugo ay means life. Kaya minsan, kadalasan, ito yung ating kulang. Ang kilanlin, ang finished work ni Jesus, ang kilanlin yung dugo na binubuo niya sa krus, kaya kailangan natin talaga ang buhay ni Jesus. Amen? Kailangan natin ang buhay ni Jesus. And how can we overcome all against these forces of sin? Bilis na lang to. Jesus came to save us. Jesus came. Alam mo ba, ang dahilan kung bakit siya naparito, sabi niya that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Ephesians 3:16, that He would grant you, ikaw ay Kanyang kalooban according to the riches of His glory, ayon sa Kanyang kayamanan mula sa Kanyang kaluwalhatian. To be strengthened means dunamis, and the word strengthen means dynamite or dynamic or power being exercised. Kaya tinawag ko to power to activate. To exercise force. God gave you this anointing and a supernatural ability to say yes to God and no to sin. Hallelujah. Kaya tinawag ito riches of His glory.
It is not the result of your works. Kaya nga, striving and struggling ay tapos na sa buhay mo kasi binigyan ka ng kakayanan. Pangalawa, itong tinatawag na strengthen with His might. The word might, ang meaning is kratos. The word might means kratos, to be invincible, walang pagkatalo, to be immune, pagiging manhid to all possibilities of being defeated, being hurt, being wounded, and being destroyed. Ikaw mayroong tinatawag na invincible. You are invincible. You are immune. Ikaw ay may kakayanan na maging manhid. Kaya nga ang another Greek word ng anointing means anesthesia. Ang meaning ng anointing means anesthesia. Ano bang ginagawa ng anesthesia? Ano mang itusok sa iyo, wala kang mararamdaman. Nagiging manhid ka sa pagkabigo, nagiging manhid ka sa pagkatalo, naging manhid ka sa kabiguan, sapagkat buhay ka sa pagiging panalo. Woo! Hallelujah! Buhay na buhay ka, paanong gawin ang tama at mabuti. Buhay na buhay ka, paanong magbuo ng buhay ng iba. Buhay na buhay ka, paanong magpaayos at ayusin ng iba. Buhay na buhay ka na maging pagpapala sa iba. Di ka na papagod gumawa ng mabuti. Di ka na mapagod magmahal sa nakakainis. Hallelujah. Mahalin mo lang yung nakakainis. Balang araw, aanay ka rin. Hallelujah. Yung nakakainis mong asawa araw-araw, mahalin mo lang yan. Sabihin mo lang, I love you, todo-todo, walang break, walang cambio. Amen po ba? Alam mo ba, alam mo ito yung immune ka sa mga kalugihan. Immune ka, wag mo laging isipin pagnilayan ang laging bigo. Pagnilayan mo, paanong makakita ng solusyon sa gitna ng kabiguan. Hallelujah. Bigo ka man ngayon, pero wag mong tambayan. Hallelujah. Wag kang magparking dyan. Hallelujah. Lagi mo sabihin, no parking. Huwag kang magparking sa problema mo. Huwag kang matenga sa problema mo. Kailangang matenga ka sa solusyon ng problema mo. You have the kratos. You have the dunamis anointing. Oh, hallelujah. Pag nilaya mo lagi yan, di ka ma-high blood. Pag nilaya mo lagi yan, ngumiti ka lang. Ngitian mo ang iyong problema. Kaya tuwing ngiti ka, ikaw ay gumaganda. Di ba? Ngiti. Pangalawa, ito last na to. He gave us the energy to obey and be victorious. Hallelujah. Binigyan ka ng energy. Imagine mo ang power to activate. Binigyan ka niya ng energy. Dumating si Jesus sa buhay mo. Binigyan ka ng lakas at kapangyarihan. Binigyan ka ng buhay upang bumuhay ng iba. Binigyan ka ng pag-asa at maging pag-asa ka sa iba. Ay, kagahabi yan. Isang bang klase ka talaga. Pag naintindihan mo na yan sa buhay mo, tuwing makikita mo yung anak mo nakakainis, hindi mo lagi ipoprophesy matigas ulo mo. Gahi ang ulo ni mo dungoy. Dili na ka mo ingona ng gahi mong ulo. Mayong ka dong, butan man ka, diba? Butan kayo ka. Tagalogin ko na lang. Dong, di ba mabait ka? Di ba mabuti kang tao? Di ba matalino ka? Di ba aayos ang buhay mo? Di ba titino ka? Sabi ng Panginoon, grow in the grace. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Alam nyo,
Gaya nito, huwag mong takbuhan yung taong nagko-correct sa'yo. Payagan mo siya. Alam mo ba, napakayaman mo. May natutuklasan siya sa'yo. May nakikita siya yung magandang bagay. Pag medyo ikaw ay inaayos niya, kahit hindi ka panatag, sa una lang naman yan. Pero kailangan mong maniwala na kaya kang ayusin. Kaya mong sundin mo lang kahit mahirap sundin. Magpasakop ka lang, Diyos ay tapat sa iyo. Payagan mo lang. Lagi mong sabihin sa Panginoon, Lord, salamat sa mga magulang ko. Walang humpay, walang tigil, na kahit nakakainis ako sa kanila, at kahit sila minsan naiinis na, di pa rin natin tumitigil sa akin. Salamat, Lord. Marunong kang magpasalamat. Magkaroon ka ng isang attitude, na kung sasabihin, pipiliin mo na, Lord, thank you. Salamat sa mga tao ko. Salamat sa simbahan. Salamat, Lord. Patawarin mo ako. Lumapit ka sa Panginoon kung hindi mo kaya yan. At lumapit ka sa mga taong may salita ng Diyos at sabihin sa iyo, ano ang iyong dapat idagdag, gawin. Ano ang salita ng Diyos sa iyo? Yan po ang kailangan natin ngayon. For us to be activated, we need the Word of God. We need Jesus as our final say and the highest authority with His Word. Just come and humble yourself. Magpakumbaba ka. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow.
I want to call all the pastors, please come forward. Let's minister to the people of God. Hallelujah. Who wants to be activated, come forward. Hallelujah. Sino sa inyo ang ma-activate, nais ma-activate mo ni ang inyong mga natutulog na pananampalataya? Hallelujah. Come forward, come. Sino sa inyo ang nais na mag-serve kay Jesus? Sino ang nais magamit sa mission? Hiyamo siya katalaraba, sanda katalaraba. Oh, hallelujah. Sige po mga pastors, spread po kayo. Spread yung iba doon sa inyo. Pastor Yogi, yung iba doon sa inyo sa kabila. Doon. Come forward, faster. Hiyamo siya katalaraba. Oh, hallelujah. Oh, mga pastor, yung iba, lapitan niyo po. At yung mga nandyan, lalo yung matatagal na sa church, natutulog na kayong masyado. Come forward. Hallelujah. Let's serve the purpose of God in our lives. Hallelujah. At kayo naman na nandiyan, pray with one another. Sino yung mga may sakit, nasa banig ng karamdaman, lumapit kayo sa mga pastor. Hallelujah. Carlo, i-usher nyo sila, mga anak. Oh, hallelujah. Yung mga leaders ng church, spread out. Yamosiya katalaraba, siya katalaraba, sandaya katalaraba. Hallelujah, Jesus. Yamasiya katalaraba, sa katalaraba, si. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, riyabos, sa katalaraba, si. Right now to lift you high, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kayo po mga nakaupo dyan, find a prayer partner, pray with one another. Panalangin niyo ang isa't isa. Oh, hallelujah, hallelujah. Sige, Pastor Harold, lapitan niyo ang mga tao. Oh, hallelujah, Lord. Activate our faith in the name of Jesus. We come to you, Jesus. We come to you, God. Hallelujah, hallelujah. Be glorified in all things. For all my life I am Amen! Napagpala po ba ang lahat ng ating mga nasa FB Live ngayong umagang ito? Grabe, no? Kung ikaw ay nanghihina at ngayon narinig mo ang mensaheng ito, now is the time for you to get activated. Yes, at walang iba na magpapalakas sa'yo at babangon sa'yo. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya naman, to end this live, let us all go in prayer to our Lord. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na nasa live right now, na nanonood ng Sunday service, O God. Salamat, Panginoon, dahil sabi mo nga, Panginoon, sa iyong mga salita, kung may mga pagkakataon na kami ay nabubuwal, ito ay dahil sa kami ay naging mahina. Pero salamat, Lord, dahil may pangako ka sa amin, Panginoon, na kapag kami nanghihina, lumapit lang kami sa iyo at kami iyong palalakasin, Panginoon. Bibigyan mo kami ng panibagong lakas na tulad ng isang agila upang kami, Panginoon, ay makapag-soar high pa, Panginoon. Salamat, Panginoon. You are our strength. You are our refuge, you are our healer, and you are our protector, O God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga may sakit ngayon, Panginoon, na nanonood right now, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakakapagpagaling at Diyos na magpapagaling sa kanila. Ikaw ang Diyos na magbabangon sa kanila mula sa banig ng karamdaman, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng aming mga kapatid na may mga pinagdadaanan, Panginoon,
Sabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, sa mundong ito'y daranas kami ng mga kapighatian. Pero huwag kaming mag-alala, sapagkat minsan mo nang napagtagumpayan ang mundo. Kaya kami, Panginoon, kami ng mga tinawag mo kami hindi maging talunan, kundi tinawag mo kami upang maging mananagumpay. Salamat, Panginoon, sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, Panginoon, ng mga problema, bagyo sa buhay. Nariyan ka, Panginoon, upang kami papagtagumpayin. Panginoon, sa aming paghihiwa-hiwalay at pansamantalang paghihiwalay, I declare shalom. I declare peace sa lahat ng mga nanonood. Ang kapayapaan mo ay hindi yung kapayapaang ibinibigay ng mundo, kundi ang kapayapaan na nasa iyo, Panginoon, ay ang kapayapaang sagana kami sa kagalakan, sagana kami, Panginoon, sa pag-asa. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kapayapaan. At Panginoon, maghari nawa ang pag-asa mo at kapayapaan mo sa lahat ng mga kapatid ko na nanonood sa live. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Yan. Salamat po mga kapatid. Magkita-kita po tayong muli sa Sunday at 9 a.m. See you and goodbye everyone!